Tumamba yung Everest na ito at marami nga pong na-aksidente. Kabilang na nga po yung dalawang namatay. Ulitin ko, habang nakapark, nakailaw ngayon ang brake light. Tatakbo yan ng 2 metro, nakailaw pa rin, pero biglang mawawala yung ilaw aparte. Hindi ko naman sinasabing direkta na ang 2 paa ng driver ay nakaapak sa preno at ang isang paa naman ay sa accelerator. Pero kung ang ilaw na nakita sa video ay brake light, hindi yan iilaw kung hindi aapakan ang brake pedals. Hindi yan iilaw kahit itaas mo ang handbrake mo. At kung ikaw naman ay naka-park light, hindi po ganyan ang trabaho ng park light. Maliwanag na po nun eh. So kung park light yan, hindi yan mamamatay, dire-diretso, naka-park light yan, nakailaw ka. Ito po ay base yan sa video na nakuha ko po sa social media. Kaya po hindi pwedeng gamitin ang 2 paa sa automatic transmission. Kaya nga kung ikaw ay nasa stop, ikaw ay nasa traffic, nasa drive ka, alisin mo ang paa mo sa accelerator, nasa preno ka lang. At kapag binitawan mo ang preno mo, aabante ka na. Ganun lang po kasimple yun. Pero kung ilalagay mo sa neutral, eto na naman tayo, nasa neutral ka, okay, naka-handbrake ka, ngayon, ang paa mo, naka-relax ka, hindi nakaapak sa kahit na anumang pedal. Pag-aabante ka ngayon, di ba, aapakan mo ngayon yung accelerator, minsan inaano pa yan, ginagalit pa. Tapos, hindi niya alam na ilagay niya ngayon sa drive, ginalit niya ngayon, umabante ng todo. Meron pwedeng pagkakamali, pagkagagawin mo yun. Pero kung ikaw ay nakadrive lang, at bibitawan mo yung preno, aabante ka na. Alam mo yung nangyayari. Kesa, yung sabi mo, inaanto ka, pagod ka na, nilagay mo sa neutral, biglang naalimpungakan ka, o nakalagay na pala sa drive kasi naka-handbrake ka. Kasi, mga kapatid, kapag yan ay nasa neutral na, konting hawak mo lang yan, konting kabig mo lang yan, pupunta sa drive yan. Eh minsan, inire-rest mo pa yung kamay mo doon sa lever. Malalagay mo ngayon sa drive, hindi mo alam. Tapos i-revolution mo, akala mo hindi ka pa naka-drive, yung pala naka-drive na, aabante yan ng todo. Ang isa pang problema dito, mga kapatid, yung paradahan na yun, ngayon lang ako nakakita ng gano'n. Hindi kasi ako naghahatid dyan sa airport na yan eh. Wala pa ako naihatid dyan. Sundok, meron kaya nga doon sa baba. Pero dyan, sa hatiran na yan, hindi ko alam na ganyan pala ang design. Na yung mga sasakyan nakaharap mismo sa labi kapag maghahatid. Siyempre, hindi ka naman pang matagalan dyan. So yan yung mga pansamantala ka lang hihinto, ihahatid mo, bababa mo pasahero, tapos alis ka na. Yan naman yung nakita natin doon sa mga nauna na mga sasakyan bago umandar itong Everest. Di ba? Ngayon mga kapatid, napakadelikado talaga nun. Wala man lang barrier yan na nakaharang doon sa mga sasakyan na yun na kung sakali mang magkaroon ng ganyang problema, marami nang ma-alarma, marami nang ma-aware na, uy, may bumangga, di ba makakatakbo na yung mga tao. Ito, wala. Talagang open na open. O, saan ka ba naman nakakita ng ganyan? Eh sa mga hotels ka, pag mababalay parking ka, di ba? Nakaharap ba yun pagka ikaw hihinto sa hotel, nakaharap ka dun sa lobby? Hindi pwede. Kahit sa mga emergencies ng mga hospital, hindi pwede nakaharap ka doon sa lobby. Pero ito maling-mali, nakita nyo naman. Maling-mali po talaga yung design. Sana makita yan nung nagpapatakbo ng airport po natin. Mga kapatid, sa muli po, sasabihin ko sa inyo, yung mga nagko-comments po sa mga vlogs ko, na paano daw po bang gagawin kapag ka-traffic, hindi na raw ba nila ilalagay sa neutral, eh pagod na raw yung paa nila, inaantok daw sila, mas delikado daw na makatulog sila na nasa drive ang position ng yung lever, ng yung transmission, mas delikado daw yun. Ito lang po masasabi ko sa inyo. Kung inaantok kayo, huwag kayo mag-drive. Kung pagod kayo, huwag kayo mag-drive. Dati ko nang sinabi sa mga vlogs ko yan. Tignan nyo ang nangyari dyan sa Esitex, dyan sa trahedya sa Tarlac. Ang sabi sa investigasyon, inantok yung driver. O, gusto nyo bang ganyan ang mangyari sa inyo? Kasama nyo pamilya nyo. Kaya kung pagod ka, kung inaantok ka, kung hindi ka well, huwag kang mag-drive. O, ngayon, isa pa mga kapatid, bago ko pagsalitain sa siyang instructor sa driving school, eto, tingnan nyo po, dahil sa walang mga RFID, itong mga maliliit na kotse na ito, pumila sila dyan sa cash lane. Biro mo 100 meters. Yung layo na puno nila yan, kaya pagdating dun sa 2 lanes, eh nagkaroon ng problema yung bus, sumalpok siya. Yung mga maliliit na sasakyan na ito, makikipagpatintero kayo dyan sa mga malalaking sasakyan dahil lang sa wala kayong RFID.
magpalagay na po kayo ng RFID para hindi na kayo pumila diyan sa cash lanes na nagpapatagal pa ng biyahe nyo. Dahil biro mo, sa haba ng pila na yan, o anong nangyari? Di ba? Napapila kayo, katabi nyo ang mga dambuhalang mga sasakyan. Yung urban na nasira, di ba? Nakakita na ba kayo ng mga urban, mga highways, kapag nababangga, anong nangyayari? Parang poking can. Samantalang yung mga lumang sasakyan, hindi mo basta-basta malulukot. Sabi ko nga kung halimbawa yung sasakyan na nandun, lumang crosswind, lumang adventure, baka pinandang yung nasabi o sana wala. Kaya lang dahil sa itong mga sasakyan na ito, wala nang suporta yan, mahina talaga, puro lata, maging yung SUV, mahina, ang body, kaya maraming na disgrasya. Kaya mag-iingat po kayo. Yung mga may bagong sasakyan, alam nyo naman yan gaganyanin nyo lang yung body ng sasakyan nyo, alam nyo na yan. Kaya nga magagaan yan pinanipis ang mga yero niya. O yung mga lumang sasakyan, mabibigat. Yung body pa lang niya, para na siyang beam, na hindi mo siya basta-basta kayang lukutin. Kaya po, yung mga ganyan ang sasakyan nyo, wala pa kayong RFID, magpalagay na po kayo. Sir Teddy, dito sa Port Everest mo, meron bang mahirap na parte o mahirap na bagay sa pagmamaneho dito? Minsan, nakakahawak ako ng manual, tapos minsan, parang nagkakaroon din ako ng dito. Parang gano'n, nilalagay mo. Accident. Minsan, naiiwan ko nga ito, naka-drive, tapos makita ko. Naka-handbrake ka lang? Oo. Pero hindi siya umabante. Hindi siya umabante. So yun, kapatid, salamat kay Sir Teddy at pinagamit niya yung kanyang Everest para maipakita ko po sa inyo, maisample ko sa inyo yung naging problema po talaga itong Fort Everest na umararo diyan po sa NAIA Terminal 1 at ikinasawi po ng 2 tao. Kumuha na ako ng instructor, driving school instructor. Kasi ang daming mga nakakahawak ng manibela ngayon, ang daming nakakabili ng kotse dahil napakaliit ng down payment, yung mga zero down payment pa. Hindi naman marunong magmaneho. Di ba? Kailangan marunong ka talagang magmaneho kahit na makalusot ka sa pagkuha ng lisensya. Ang importante, marunong kang magmaneho. Ngayon, ang isa sa pinaka-importante, yung gumamit ng mga automatic transmission ng mga sasakyan. Itatanong ko dito ngayon sa instructor na to, tama ba na gumamit ka ng 2 paa sa automatic transmission? Yan yung isang malaking problema natin kasi minsan yung mga nagdarag ng manual, tapos mag-a-apply ng automatic. Yan yung sinasabi ko sa kanila na pag automatic ang drivein nyo, tandaan yung 1 paa lang ang gagamitin. 1 paa lang. Yung left foot mo, nakapahinga lang talaga. Yung right foot mo, siya yung lilipat sa preno, siya yung lilipat sa gas. Kung preno lang. Kung gas lang. Oo. Ano ang pwedeng maging malaking aksidente kapag ka ginamit mo ang 2 paa mo sa automatic transmission? O yan na yung magkakaroon tayo ng sudden acceleration. Kasi hindi na nalaman yung yung sa paa mo, yung kaliwa mo, yung kaliwa mo nasa preno, yung kanan mo nakabang lagi sa gas, so anti-daze talaga yan. bitawan mo yung accelerator, Oo. tapos bigla mong bibitawan yung Preno. preno, ano mangyayari? So na yun, may tinuruan na din ako ganyan. Lolo niya nagturo Sabi ko, bakit sinong nagturo sa'yo? 2 pa ang gamit mo. Yan sinasabi ko, yung po pagdadrive ng manual at pagdadrive ng automatic, magkaiba po yun. Huwag niyong i-apply yung nagdadrive kayo ng manual, then magdadrive kayo ng automatic. May tamang procedure pa rin doon. Hindi siya pwedeng i-apply mo. Kung marunong ka mag-drive ng manual, i-apply mo sa automatic. Kaya nagkaroon ng problema. preno siya. Kasi sanay tayo sa manual, 2 pa yung ginagamit. So pag in-apply mo doon, ay malaking disaster. Yan nga po yung nangyayari sa atin, yung sudden acceleration. Diyan ang nagmumula yun. Mostly po sa sudden acceleration natin, yung matatanda na driver, kasi matagal nag-drive ng manual, nag-apply ng automatic. Ngayon, yung sa bangkos, Dati ng mga drivers, may mga driver's license na nag-apply ng matic or nag-drive ng automatic transmission, hindi naman pala marunong sa automatic. Oo, magkaiba pa rin yun. Lagi ko sinasabi sa mga student ko, pag nag-drive ka ng manual, video pag-aralan nyo rin yung matic kasi hindi yung pwedeng i-apply magkaiba yun. Sinasabi ko lagi sa kanila din, sasanayin yung sarili nyo, huwag kayong magmamadali. Then, since sa automatic, lalo na sa automatic, kung nasa patag ka lang na gamitin mo lang yung brake, lagay mo sa drive, gugulong na yun, at least nasa brake ka pa rin.
Yun yung ginagawa kasi ng iba. Pagkalis mo sa brake na, nagmamaneuver ka pala, lilipat mo kagad ang paa mo sa gas, gugulong naman yun eh. Kaya mga Oo. nasisirang Doon. automatic transmission. Gagasan mo pa kagad yun, hindi nagmamaneuver ka, so mamamadali ka. Pero kung ginamit mo lang yung driving ng sa brake, kasi pag nirelease mo ang brake sa automatic, gagana na yun. Makapag-maneuver ka na, then pag clear na, then tsaka ka mag-apply ng gas. Kuya Jetro, Oo. ikaw taga-Morong ka. Oo. Papayag ka ba yung mga galing dito sa Antipolo, pababa dyan sa May Teresa na naka-neutral, yung automatic transmission? Tama ba yun? It's a big no naman yun. Yun yung tinatawag na nagpe-freewheeling ka. Oo. Paano naman yung engine brake mo? Di So ba? kung nawala yung preno, hindi dire-diretso ka na lang. Oo. Yung mga manual, ginagawa yun eh. Yung Oo. yung mabilis na mabilis tapos bigla traffic, Oo. ilalagay nila sa neutral para daw makatipid. Yun nga, may pagkata nga din akong ganyan, ba't mo nalagay sa neutral? Eh kung lumusot na bigla yung preno mo, wala na, dire-diretso na yan. Ngayon, may nagtanong sa akin, yun daw drive neutral. Wala naman daw kasi yan sa mga exam dyan sa LTO. Yun yung Oo. sinasabi ko, wala daw yan sa exam. Sa examination na Oo, questions. Dapat, minsan kasi dapat siguro i-upgrade din natin yung yung sa LTO natin yung mga exam para ma-adapt din. Kasi LTO nagpapa-exam. Oo, actually yung mga lesson na tinuturo namin sa theoretical, ano po, galing sa LTO. LTO yun. Oo. Then, nai-distribute lang namin. Lahat ng turo, galing sa LTO, then, distribute lang namin sa kanya-kanya lang ng diskarte, halimbawa sa ibang part lang. Oo. Pero yung major noon, galing lahat sa LTO. So dapat pala talaga maging mahigpit ang LTO. Oo. Daming Magiging mahigpit kaya ang LTO? hindi natin Teka, masyado naman yung usapan natin sa Oo. susunod, i-interviewin pa Oo. kita para marami talagang matuto sa mga, lalo-lalo na yung mga Defensive. batang driver. O defensive driving, iba yung offensive, no? Dapat maging defensive driver talaga kayo. Ngayon, Kuya Jetro, anyayahan mo sila, invite mo sila na pumunta dyan sa inyong opisina. Ipakilala mo ang inyong opisina, Kuya Jetro. Dito lang po kami sa LTO Morong. Kami po ay Super 8 Driving School. Mura lang po, hanapin lang niyo po kami. I-google lang ninyo LTO Morong, then Super 8 Driving School. Dito lang po kami to serve you. Maganda dito, tutulungan nyo na rin sila na maka-acquire sila ng driver's license. Oo, yung kagandahan, kalapit natin yung LTO. So, yung processing, mag-guide namin kayo. Pero bawal yung under the table. Walang Kailangan matuto I-guide lang namin kayo. Huwag kayong mag-under the table. Bawal po yan. Bawal. Para matuto talaga Parang kayo. yung ganito lagi sinasabi ko sa mga estudyante ko, sir, lalo na yung mga tinuruan ko ng theoretical lang. Tandaan nyo, may dalawang advantage at disadvantage yan. Yung mga nagpapalakad. So magpapalakad kayo. Unang-una, magbabayad kayo ng mahal. Pangalawa, wala kayong alam. Anong advantage nun? May alam ka, mura pa binayaran mo. Mura pa. Oo. Yung Yung wala lagi ko alam. sinasabi sa kanila, diba? Saan nakakita na mahal na binayaran mo, Wala kang tapos alam. wala ka pang alam. Makaka-aksidente pa. Pagpalagay mo, may pera ka, mayaman ka, madali sa iyo magbayad. Kaya tanong, kung nasa kalsada ka, anong gagawin mo? Ayun. Diba? Oo. Yan yun. Kaya nagkakaroon ng mga aksidente. Okay. Kasi yung defensive, saka yung sa batas, di natin alam. O yan, Kuya Jetro, imbitahan kita sa Oo. susunod na araw. Ikaw, dadalhin mo naman yung Mirage. Oo. Kasi po kami yung gumagawa ng mga Oo. sasakyan dito nga Super 8 Driving School. Kaya talaga maasahan nyo, pag Oo. ginamit yung mga sasakyan na yan, hindi kayo aksidente. Yun nga lang, dito maraming pedal dyan. Kasi may pedal din yung instructor. Kami sa May pedal sila doon. Okay, imbitahan kita, pag-uusapan natin yung tungkol sa defensive at offensive driving. Iimbitahan ulit natin si Kuya Jetro. Kuya Jetro, maraming salamat. Maraming salamat At po. pinagbigyan mo yung interview ko sa iyo. Magandang hapon po sa inyo lahat.